sa mic na to. Ayun. Kanta yan ng mga. So parang, context, meron tayong big decision that we had recently. For the longest time, hindi ko siya nagawa. And then finally, na siya. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob to take risk. So, yun. Ikaw. Literal. Tibok. Bagal, Nasa ako ngayon eh. Nasa paninimbang. Ng tinitibok na dapat pa rin yung word ko. No? DTI ka ba? Charot. Naninimbang tayo, ako, sa mga nangyayari, mga gagawin. Like, yun nga, may mga hinaharap tayong major issues. But aside from that, tinitimbang ko din kung harapin ko ba yan ngayon? Hindi naman ngayon yan. Parang tinitimbang ko rin siya na maging practical. Siyempre, iba yung nasa harapan ko ngayon. Yun muna yung dapat kong intindihin. Bukod dun sa medyo long shot yan. Ang iniisip Saan ka nagiging torn? Anong aspect or anong reason bakit ka nagiging torn? yung pagtalon sa kawalan. Yung pagharap sa uncertainty na mangyayari. Pero hindi ka naman natutorn doon sa mga... Ako, meron na akong set into stone na patatapusin. Kasi parang yun Sino mo na matatapos? Sila o ikaw? yun ang Yun ang pinag-iisipan. parang yun ang conclusion ng nasimulan eh. Yan yung parang mahirap namang mag-move on ng hindi natatapos or hindi mo nasasarado yung chapter na yan. Parang hindi ko mahirap, komplikado, magulo. Tapos ko yung isang aspect. Kapag paikot ka ng isang buong cycle. Kasi ayun nga din, nahirapan din naman din sila. Tapos gumaan din naman dahil sa atin. Yung stay natin gumaan din dahil sa kanila. Parang let's do it together na lang. Parang pare-pareho namang may harapin challenges. Although syempre magkaibang level yan. Magkaibang bagay yun. So nandun ako sa paninimpang na hindi ko muna i-stress sarili ko dyan. Uunahin ko muna yung Friday. Wala ko may stress. Unahin ko muna yung mga compliance, unahin ko muna yung mga bagay na sinign up ko. Tapos, paninimbang ko din is kung ano yung gagawin ko para sa transition. Kasi hindi siya gagawin. Muna. Alam ko, counseling muna yun. Hindi, sa transition na gagawin. Kailangan may ka na. Natuto na tayo dun sa mga napanood natin dito yung mga walang backup plan. Mahirap talaga, pero kung kaya namang gawan ng kahit papano to cushion the fall ba? That's one thing na pwedeng gawin. And naninimang tayo kung ano yung pwede nating gawin. Pwedeng i-commit na hindi mahirap, hindi mahirap talaga syempre. Hindi pagsisisihan at saka magiging productive siya. It's something that you can invest in. Longest commitment, no? Dahil dyan meron kang price. Yun, hot sauce. Ay, hindi naman ketchup. fries. Ketchup hindi fries. Bumalik tayo ulit sa tibok. Sa akin, ang alam ko na, ang nasa isip ko lang is, ang tinitibok ng puso ko ay kalayaan. June 12. Naisip niyo Araw na kalayaan. June 12. Hindi ko alam. Pero yun lang yung nasa isip ko. Hindi ko alam particularly and specifically kung saan ko gusto lumaya. Pero parang may ganon. I think it's a combination of a lot of things which is related to what is recently happening. So, I don't really know kung saan ko gusto lumaya, but definitely there's something in me that wants freedom or wants to feel free, freest. Freer. Parang malamig yun. Napanood ako na video kanina. Ano bang concept ng freedom? Is pagiging nakakulong. May freedom ba sa pagiging nakakulong ka? May freedom ba dun sa nakalinya ka na for execution? Nakalimutan ko yung term dun eh. Naka-death row ganyan. Unalive bro. Unalive. May freedom ba sa 9 to 5 job? May freedom ba sa mga circumstances? May freedom ba na nakakulong ka sa bahay? Ganyan. And doon sa mga situations na yun, may mga tao na magsasalita. May freedom pa rin. Ang freedom daw is freedom of mind pa rin naman kung kaya mo siya exercise. But the point is, iba-iba yung case na yan para sa bawat tao kasi. The point is, you can still see freedom naman. Pwede mo naman siyang tignan, makita. Hindi siya makikita o magmamaterialize para sa lahat. Pero yung idea ng freedom starts from within. Okay? Sabi nga, di ba? Ang pagiging malaya ay pagiging nakakulong sa mas malaking kulungan. Yun yung question ko rin before na parang walang true freedom kasi laging may rules. May bound. Oo, bound tayo ng rules, bound tayo ng laws, bound tayo ng morality. So, yung freedom, yung utmost freedom na kaya nating i-achieve is still determined by the society. Determined by other people or determined
by the perception ng kung ano lang yung limit ng mundo na nakikita mo. Yun lang yung freedom. So yung ibang mga tao, kung makikita nyo, parang bakit sila mahirap, bakit sila walang makain, bakit sila parang hindi komportable yung buhay, pero kung makakilo sila, ang laya lang nila. Kasi yun lang yung limitation ng mundo, yung perspective nila. Yung nagagawa nila kung ano yung gusto nila sa paraan kung paano nila gustong gawin. So yun yung kalayaan para sa kanila. At on the other hand, may mga taong relatively mapalad financially, di ba? May power, may money, and yet they cannot still feel the freedom. Di ba? Kasi masyado naman mahigpit yung naging buhay sa kanila. Malaya tayo, iba-iba lang ang kulungan natin. Or yung freedom naman na tinutukoy ng iba is the freedom na may choice ka. Ibig sabihin, among all these things na pwede mong puntahan, you chose this. No? Pero may ano dyan, may counter na argument. If freedom talaga siya, ba't kailangan mamili? Mamili. Kasi dapat lahat makukuha mo. Pero yun, freedom is, nalimutan ko yung term na ginagamit nila. Pero hindi siya Social construct. truth na, it's a concept but it doesn't reflect truth.